fishing vessels, kundi pati yung mga Chinese submarines. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, submarines ng China nakapasok na sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang nakakagulat nga na balita at paglantad ng impormasyong ito. Dahil kumpirmado na nakakapasok na nga ang submarine ng China sa teritoryo ng Pilipinas, kinumpirma ng Mayor ng Occidental Mindoro ang mga namamataang Chinese vessel pati na rin ang panghihimasok ng mga Chinese submarine sa ating bansa. Yung tungkol sa mga Chinese fishing vessels na pumupunta dyan, talagang may mga nagkakaroon na po ng sightings dyan ng mga hindi lamang Chinese fishing vessels, kundi pati yung mga Chinese submarines. Kaya po, Chinese submarines po. Kaya po, kami po ay nag-donate ng 10 hectares sa Philippine Marines para tayuan po ng Philippine Marines Training Camp ang Lubang. At ang kagandahan po dyan, ang magpopondo po dyan ay ang US po. At ngayon po magkakaroon ng balikatan exercises ngayong between April 15 to May 15. Diyan mismo sa isla? Dito po sa isla. Kasi ang isla po ng Lubang ay second time na po ang balikatan exercise sa Lubang. Opo, pero ngayon po taong ito uumpisahan na pong i-construct, i-secure yung area ng 10 hectares na ating i-donate sa Philippine Marines para tayuan po ng Philippine Marines Training Camp. Sapagkat ang Lubang po ay kinukonsider na first line of defense ng Luzon. Ang mga pagpasok ng mga Chinese submarine sa ating bansa ay walang pahintulot sa ating gobyerno at ito ay illegal ayon na rin sa international law. Kaya naman ginawang base militar ang malaking bahagi ng isla para sa Philippine Marines upang makapagbantay sa nasabing lugar at ang gaganapan ng balikatan exercise. Iniulat ng Department of National Defense na may namataan ang mga kinauukulan na presensya ng China sa kasagsagan ng ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang Japan, Australia, at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., mayroon silang na-monitor na 2 People's Liberation of Army Navy ship ng China ang bumubuntot sa mga barko ng naturang mga bansa sa kasagsagan ng naturang aktibidad. Gayunpaman ay sinabi ng general na nanatili itong nakadistansya na may layong 6 nautical miles mula sa mga barko ng mga bansa ng kalahok sa aktibidad, at wala rin naman aniyang ginawang anumang aksyon ang mga ito upang hadlangan ang maritime exercises na kanilang isinasagawa. Kung maaalala, una nang inihayag ng China na magsasagawa rin ito ng combat patrol sa naturang lugar kasabay ng nasabing aktibidad ng Pilipinas kasama ang iba pa nating mga kalyadong bansa. Ngunit sabi ni General Bronner ay wala naman aniya silang na-monitor na anumang aktibidad ng mga barko ng China sa lugar noong mga panahon na yun. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang AFP sa posibleng intensyon ng presensya ng China sa lugar, ngunit wala naman aniya silang natanggap na anumang radio challenge mula sa mga ito. Kung maaalala, una nang binigyang diin ng Department of National Defense na ang ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang iba pang mga bansa ay hindi show of force at ito nila ay alinsunod pa rin sa international law. Naging matagumpay ang sanib puwersang ikinasang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia, at Japan sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa, partikular na sa West Philippine Sea. Ito ay nilahukan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, Australian Defense Force and Japan Self-Defense Forces. Dito ay ginamit ng naturang mga bansa ang kanilang mga sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid na kinabibilangan ng mga warship, naval helicopter, anti-submarine helicopter at surveillance aircraft. Kabilang sa mga isinagawa ng mga ito sa naturang MMCA ay ang Communication Exercise, Division Tactics o Officer of the Watch Maneuver, at Photo Exercise na pawang idinisenyo para mas paigtingin pa ang abilidad ng naturang mga bansa na magtrabaho at magtulungan ng magkasama sa mga operasyong may kinalaman sa maritime scenarios. Ang naturang aktibidad ay nagpapakita lamang ng commitment ng mga kalahok na bansa sa pagpapatibay at pagpapalakas pa ng regional at international cooperation, na bahagi ng kanilang pagsuporta sa isang bukas at malaya na Indo-Pacific sa pamamagitan ng pagsasagawa ng interoperability exercises sa maritime domain.
Bukod dito ay kumpiyansa rin ang hukbong sandatahan na malaki rin ang maitutulong nito sa buong hanay ng kasundaluhan, partikular na sa kanilang capability development. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat para doblehin ang operational capabilities ng Armed Forces of the Philippines. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paggunita ng ika-82nd anniversary ng Araw ng Kagitingan. Sinabi ng Pangulo, sa kasalukuyan patuloy na ginagampanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang marangal na tungkulin na pangalagaan ang seguridad ng ating bansa at ang ating soberanya. Ipinunto din ng punong ehekutibo na nararapat din protektahan ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sapat at angkop na kagamitan. Inatasan din ng Pangulo ang Defense Department at Armed Forces of the Philippines na magsumite ng inventaryo ng kanilang mga kagamitan at mga supply. Ipinunto ng Presidente na iba na ang panahon ngayon at hindi tayo dapat palulupig sa sinuman at sa mga hamon na kahaharapin sa hinaharap. Present-day armed forces continue this noble duty of safeguarding our nation's security and our sovereignty. And in recognition of their bravery and sacrifices, I am directing the Defense, Budget, and Finance departments to study the existing separation benefits of soldiers who incurred total permanent disability in the line of duty, to see if these are commensurate to the sacrifices that they have made, and submit their recommendation while taking stock of the national government's position. We are doubling our efforts to enhance their operational capability. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. I therefore task the TND and AFP to assess and submit a report on the responsiveness of the current inventory of military supplies and equipment. These measures aim to show our unwavering support to our soldiers as they face new and growing challenges. Ours is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, our very existence. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang banta sa soberenya ng bansa na nagdudulot ng pisikal na pananakit ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran at makatarungan. Ito ang binigyang diin ng punong ehekutibo sa komemorasyon ng Araw ng Kagitingan, kung saan nananawagan ito sa sambayan ng Filipino na huwag magpatalo sa mga tinatawag na mga mapang api sa ating teritoryo. Dagdag pa ng Pangulo, tulad ng ipinamalas ng ating mga ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. We gather here today in annual remembrance of the series of events of 1942, which all of us Filipinos hold dearly to our hearts. It is of high importance to us, compelled not by mere law or presidential issuance, but by sheer heritage, by our shared history, by the proud example of our compatriots whom we revere as our real heroes. Indeed, this occasion should not be seen as a tiresome recollection of a horrendous loss recorded in our history, nor just as a yearly exercise in remembrance of a terrible time in our history. As the Day of Valor, it is a fitting tribute to our Filipino soldiers from all over the country who bravely fought in World War II side by side with our allies. Most especially to the more than 60,000 of them who were pummeled and forced into submission during the fall of Bataan. For them, the higher and nobler cause made their supreme sacrifice worth enduring. And on a much deeper level, the fall of Bataan is not just a past event that we commemorate. It serves as a constant reminder of our singular purpose towards the future as one nation, supported by like-minded allies in this post-war, rules-based international order. In that stunning reversal, the fall of Bataan thus marked the resurgence of the genuinely independent and sovereign Philippines. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat.
gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. We must leverage these lessons if we are to safeguard the future of our republic. The sacrifices of our heroes must galvanize us and strengthen our national consciousness, our patriotic spirit. Nakatakdang bumiyahe patungong Washington DC ang Pangulo para dumalo sa Trilateral Summit kasama ang US at Japan. Layo ng summit na palakasin pa ang ironclad alliance ng tatlong bansa sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Inihayag din ng Pangulo na ang Fall of Bataan ay minarkahan nito ang muling pagbangon ng tunay na independent and sovereign Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.